mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa atin. Yan, lalo-lalo na sa mga kadabar cards natin na patuloy na sumusuporta dito sa YouTube channel ni Jay Guevara TV. Siyempre, eto, may mga viral issue tayo at may mga ipapanood tayong video sa inyo. So, eto yung pinakauling-huling video natin or pinakauli-huling itatalakay ko sa inyo ay si Carmina Villaruel. Bubulol na naman ako. Si Carmina Villaruel ay tinatamaan na daw ng sumpa ng trademark. Kinakarma daw. Ano kaya ito? Naku po. Excuse me. Busog. At ito pa nga kasi daw, di ba nung nakaraan nakita naman natin at narinig natin kung ano yung sinabi ni Carmina Villaruel sa kanilang show ng kanyang mga anak na tinanong nga si Renz Verano na kung sino nga daw yung may attitude sa dating mga host ng Itbulaga. So, hindi natin alam kung sino ba yung pwedeng sisihin doon. Pero ngayon ay parang tinatamaan na rin sila ng karma. Dapat GMA hindi dapat ang hindi dapat yung tawag dito. Bagay, meron na rin pala sa GMA, no? Bumabagsak yung nila, yung kita. Ganun ba yun? Tapos ito, may mga panoorin tayong video na kung saan ay may ginagawa na namang kabastusan sila Vice Ganda at mga host ng It's Showtime. At dito rin sa isang video na kung saan ay inasar-asar pa nila Vice Ganda at Ayon Perez at kung sino mang pangkasama nila dito ang MTRCB at si Ma'am Lala Soto. At dito pa sa isang video na tuwang-tuwa daw si Yorme sa ratings na palagi daw sila ang number 1. Oh my God, you eating my nerve. Kailan? So panoorin natin yan at bago natin panoorin yan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Siyempre, ang topic natin dito, top trending issue, top viral issue, and showbiz viral issue. Ako po ulit, si Jay Guevara, ang pambansang si Chismoso ng Pilipinas. Ang sagwa naman nun, pambansang chismoso. Ay, syempre, defenders tayo ng TVJ. So, eto na po, panoorin na natin, unahin na natin itong pangasar ni Vice Ganda sa MTRCB. Tapos, isunod natin yung Cisco Moreno, itong tuwa daw sa palagi daw silang number 1. At isunod natin yung kabastusan at kalasuan na naman ng mga host ng It's Showtime. Tapos huling-huli natin yung kay Carmina Villaruel. So ito po, panoorin natin. So ito na po, no? Siguro yung iba nakapanood na dyan itong video na to. Pero syempre, talakayin natin yan kung talagang patama ba to sa MTRCB, no? So ito, panoorin natin. Ay, nako, Vice. Trending ang latest TikTok videos ni Unkabogable star Vice Ganda kasama ang kanyang asawa na si Ayon Perez. Sa nasabing TikTok video ng dalawa, ay mapapanood na magka-holding hands ang mag-asawa habang naglalakad sa backstage ng It's Showtime studio. Hanggang sa makasalubong nila ang birthday cake ni Ogie Alcacid, dahilan para magpumigla sina Vice Ganda at Ayon Perez. Maririnig din sa komedyante ang mga katagang "Icing may ising". Mababasa din ang caption ni Vice na "Icing". Tawang-tawa naman ang mga staff ng It's Showtime sa kabalbalan na ito ng mag-asawa. Kabalbalan talaga. Maging ang netizens ay pinagpiestahan ang TikTok video na ito ni Vice Ganda. Kung matatandaan kasi ay hindi pa rin makalimutan ni Vice at Ayon ang pagpapatawag sa kanila ng MTRCB dahil sa naging paraan nila ng pagkain sa icing ng cake sa isip bata. Kaya naman dinadaan na lamang sa biro ng mag-asawa ang issue na ito sa kanila. Samantala narito ang kabuuan ng TikTok video na ito nina Vice Ganda at Ayon Perez, pati na rin ang nakakatuwang komento ng Vice Ayon fans sa kabalbalan na ginawa ng kanilang mga idolo. So, wag na natin kasi puro comment na lang yan.
Oh, sabi dito ni Lian Collection, may phobia na sa icing. Alam nyo, no? Bisan nakakatawa lang, nakakatawa isipin na imbis na mag-sorry na lang, no? Parang inaasar-asar pa yung MTRCB. Tapos kapag pinatawan na sila ng MTRCB ng parusa nila, iyak-iyak, pasimpatya, pabiktim, paiyak-iyak, tapos gagamitin yung mga bata na kesyo ganito, kesyo ganyan. No? Kasi kung matatanda nyo, kada may issue sa It's Showtime, may batang umiiyak. May pansinin nyo lang po yan. Kapag may issue sa It's Showtime, mga ilang araw, may mga batang iiyak, na kesyo ganyan, mahal na mahal nila si Vice Ganda, na kesyo lagi nilang gustong-gusto nila daw makita si Vice Ganda. No, kahit naman sinong kabataan at tao ngayon gustong makakita ng artista. Kahit naman ako, kahit ako pag nakita ako ng artista, 'di ba? Gustong-gusto natin 'yan. So normal na 'yan. Kaso nga lang sa Showtime, hindi normal 'yun. Kasi kada may issue sa kanila at mukhang ipapatawag na naman sila ng MTRCB, nangyayari yung bata na naman yung pansangkalan nila. So kayo, may ibibigay nyo komento rito, no? Imbis na mag-sorry na lang sana, inasar-asar pa yung MTRCB. Pangasar po ito. Hindi to, pangasar talaga sa MTRCB to. So, hayaan na lang natin yan. Alayaan na lang natin at antayin na lang po natin yung ilalabas na desisyon na MTRCB mapatungkol sa mga issue na nangyari at kabastusan ng mga host ng It's Showtime. No? So, yun. At dito na tayo sa isang video na kung saan ay tuwang-tuwa daw si Isko Moreno sa mga ratings at sa mga patuloy na sumusuporta sa kanila. At dahil daw sila po ay number 1. Ambot sa imudong. So ito panoorin natin. So yun, ito na yung video, no, na kung saan ay tuwang-tuwa daw si Isko Moreno. Ewan ko kailan ba sila nag-number 1? So tuloy natin. Isko Moreno, masayang-masaya dahil sa nakukuhang ratings ng Eat Bulaga. Narito ang buong istorya. Paano nangyari yun? Masaya at nagpapasalamat si Isko Moreno dahil sa mga nakalipas na linggo. Masasabing nakakakuha ng pinakamataas na ratings ang kanilang noontime show na Eat Bulaga. Una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa ating mga televiewers. Ang masayang pahayag niya kamakailan ng makausap ng pep.ph or Philippine Entertainment Portal. Ayon pa rito, bagamat mga baguhan kaming host ng Eat Bulaga, and I've been telling, since nag-umpisa kami, we were really trying in our own little ways to come up with a new type of Eat Bulaga, while syempre, nakasanayan natin ang una. Hindi naman natin yan makukuha sa taong bayan na ganun-ganun lamang. But in our own little way, we wanted to entertain and maging bahagi tayo ng kapuso natin sa kanilang tanghalian. Tugtong pa niya, more energetic, more lively at yung tulong at saya. And we were really trying to be the best house, tahanang pinakamasaya. Natutuwa si Isko Moreno na ang segment kung saan siya ang regular na napapanood, na sumusugod bigla sa iba't ibang lugar at namimigay ng pera, ang G sa Gedli ay isa sa pinaka-inaabangang segment ng Eat Bulaga. Salamat sa inyo, and I hope nakakakuha kayo ng inspirasyon sa ating mga random people, because you know, the uniqueness of G sa Gedli, it's raw, very raw. Random people, random place, but with the warm reception and acceptance sa ating mga televiewers, I'm grateful, I'm thankful, and we will do our best na maging inspirasyon natin ang mga ito. Ang mga kapuso natin na nagsusumikap, anuman ang pagsubok sa buhay, hindi sumusuko. So I hope that God will continue to guide us to be a bridge, maging tulay kami sa mga tao, ituro sa amin ang mga random people na nangangailangan talaga. And that's the story of G sa Gedli. Nang makausap namin si Isko Moreno sa High Street South Corporate Building BGC Taguig, galing ito sa regular Eat Bulaga show nila, at kahit pagod, nakangiti pa rin. Kahit aminadong pagod, nag-e-enjoy raw siya. Lahat niya, I'm grateful to God. I'm really happy. I'm enjoying. I got inspiration every day sa mga istorya ng mga kapuso natin, and masayang-masaya ako, kasi napaka-energetic ng mga kasama natin sa Eat Bulaga and GMA7 Kapuso, and we were really trying to really put our best foot forward every single day. And we're very happy also with the numbers. Hopefully, magtuloy-tuloy lang.
At kahit papaano, maraming variety. Sabi ko nga, buffet ang ating mga kababayan kapag lunchtime. Kinumusta rin namin si Isko Moreno na sa 3 noontime shows na magkakatapat ngayon, ang Itbulaga ng GMA7, ang EAT ng TV5 at ang It's Showtime ng ABS-CBN, tila sila na lang yata ang hindi pa naipapatawag ng MTRCB. Malapit Kamakailan lang na. kasi ay nasangkot ang mga host ng ibang noontime shows sa ilang censorship issues. Lahat niya, basta kami, spread love and good vibes lang. Ganon ang mindset namin everyday. Best foot forward as much as possible in our own little way. And to make the afternoons of mga kapuso lively, hopeful and full of inspiration. Nag-uusap-usap din ba sila sa mga bagay o salita na dapat maging maingat sila? Lahat ba ni Isko Moreno? Self-disciplined lang. Sanay naman tayong hindi nagtitape. That's entertainment pa. GMA Super Show, these are all not tape. So may certain responsibilities as a host. Samantala, bukod sa Itbulaga, pumapasok pa rin si Isko Moreno sa itinayong production and recording studio, ang Scott Media, kung saan ginagawa ang kanyang YouTube show na Isko Very Night, maging ang iba pang online shows tulad ng Marites University, Unplugged World, Sweet Dreams with Mocha Girls, at Real Talk Pilipinas. At may pelikula rin siyang ginagawa ngayon, ang Hiwaga. Sabi nga niya, yes, yung Hiwaga with Direk Vince Tañada. Hopefully, matapos na. Ano naman yan? Mga pambata naman. And I think December yata ang showing. I'm happy to be a support the industry. This generates jobs and opportunities for everyone, and at the same time, entertainment also. Pagkatapos ng kanyang makasaysayang pagsabak sa politika, masasabing nakabalik talaga si Isko Moreno, kung saan siya nanggaling, which is sa mundo ng showbiz. Salamat sa Diyos. Salamat sa ating mga kababayan. Nauumay na ako. Kasi puro Diyos na lang yung narinig ko eh. Di, eto bakit kaya no, yung mga hindi naman masama na tumawag ka sa Diyos, mag-thank you ka sa Diyos. Natural na sa atin yan, mga Pilipino, na palagi tayo nagpapasalamat. Pero, alam mo yun, yung mga mapa-post, mapa-interview, thank you sa Diyos, thank you sa ganito. Alam mo, minsan nakokornihan na ako sa ganun. Alam niyo yun? Nakokornihan na ako sa ganun kasi ako, hindi man ako pala simba. Hindi man ako pala simbang tao pero talagang yung ano ko sa kanya, yung pananalig ko, sobra-sobra. Halos sobra pa sa buhay ko. No? Parang nakokornihan ako doon sa mga tao na salamat sa Diyos. Ganito, alam ng Diyos yan. Lalo na yung mga gumagawa ng mali dito sa social media. Alam ng Diyos yan. Alam ng ganito yan. Yung parang minsan nakakairita na. Dito naman kay Isko Moreno, yun lang. Lagi ko na ba naririnig sa kanya na ganon, salamat sa Diyos. Salamat sa ganito. Kung ang It's Showtime, ang bata ang pinagsasangkalan, sa fake bulaga naman, Diyos lang na lang lagi ng Diyos. Diyos ko po! So yun, no? Dito kasi sa... Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi puro pawa effect lang naman yung mga nangyayaring video ngayon. No? Tsaka paano sila, pinagtataka ko lang, paano sila nagkaka-ratings ng ganun. So tutusin, mas ano pa natin na expect natin na magna number 2 ang It's Showtime kaysa sa fake bulaga. Pero hindi ko rin alam eh. Kayo i-comment nyo yan. Minsan anuhan nyo nga ako. Turuan nyo ako kung paano nating i-calcula sa ating mga utak kung paano nagiging number 1 ng fake bulaga or ang generic na It Bulaga. Yan nyo lang dyan. Kasi kung makikita nyo, ultimong sa G sa guideline nila, pag ano nila, wala mga taong nanonood, di ba? Ewan ko. So ayan, mapunta na tayo dito sa video na kung saan ay may ginagawa na naman daw kabastusan. Hindi daw ginagawa sa mismong yung ano mo yung body body language. Tama ba yung sabi doon? No, so galing mismo sa mga bunganga nila. So pakinggan daw natin maigi kung bastos daw o hindi ang sinasabi ng mga host ng It's Showtime. So ito po ating panoorin. So ito po yung video, no? So panoorin na natin, huwag natin ito patagalin. Baka di pa ito napapanood na MTRCB. Pinagtatalunan ngayon sa social media at sa lahat ng mga tindahan na tinatambay ng Marites. Ang tanong ng bayan,
kanino daw ba talaga ang mas malaking bulaklak? Ang sayo o kay Kim Chu? Ay, malalaman natin. Sino daw ba ang may mas malaking bulaklak? Si Kim Chu ba o si Jackie? Ano ba ang pagkakaiba ng bulaklak ni Kim Chu kay Jackie? Ating alamin. Kim Chu, ano bang pinagkaiba ng bulaklak mo sa bulaklak ni Jackie? Ang bulaklak ko ay napakalaki. Ito ay buong-buo at bukang-buka. Bukang-buka. Ito ay kasing blooming ko ngayon. Yes! Kumbaga sa prutas, hinog na hinog na. Yes. Bubuka na ng tuluyan ang mga talulot ng kanyang bulaklak. Nag-bloom! Handang-handa na siya. Handang-handa na siyang ipamana sa kanyang kagandahan sa lahat ng mga hardin. Para sa mga paru-paro. Para sa mga bubuyo. Buboyan. Okay, Jackie. Ano naman ang laman ng bulaklak mo sa bulaklak na bukang-buka ni Kim Chu? Ang bulaklak ko ay misteryosa. Pag madilim, ito'y mahiyain. Pero pag nasilayan ng araw, ito'y mamumukadkad. Wow! Sa dilim, ang kanyang bulaklak ay mahiya. Parang makahiya. Mahiya. Yung Mahiyain. dahon. Ang ating tatanungin ay si Gerald. Gerald! Kung ikaw ang pipili, kaninong bulaklak ang iyong iuwi? Ang bulaklak ni Kim Chu o ang bulaklak ni Jackie? Gerald! Ha? Nananawagan ka ba, Kim Chu? Tinawag. Ba't tinawag? Sige nga. Ano? Ibenta mo ang iyong produktong bulaklak kay Gerald. Ay! Parang online selling to ha. Nagbebenta kayo ng mga accessories. Online selling. Gerald, may nickname ka ba? Bakit di mo anyayahan na si Gerald ay mag-mine sa iyong produktong bulaklak? Gerald, yung kay Jackie na lang yan sa'yo. Yung kay Jackie na lang ang i-mine mo. Mahiya. Ano bang bulaklak mo? Mahiyain kapag ito'y madilim. So ayan, tapos na, no? Ewan ko ba dito sa Showtime kung nananadya ba or talagang inaasar talaga nila yung MTRCB, no? Tsaka alam mo yung ganon, yung mga ganong salita. Ano na yun eh? Tinatawag na may meaning yung mga ganong salita. So, didepensa na naman to ng vlogger ng Showtime na si Millennials at Term, no? Si Hina Yupak. So, didepensa na naman to. Sasabihin niya na naman, wala namang yun, nasa utak niyo lang yung tawag dito, yung malaswa. Paano kaya yun, no? Halimbawa, mapanood to ng bata. Sasabihin niya, Mama, mahihain din ba ang bulaklak mo? Katulad nung kay Kim Chu, kay Jackie? Tapos tatanungin ng bata ulit, Mama, ang bulaklak mo ba ay kasing laki ng bulaklak ni Kim Chu? No? Ang lupit, no? Ewan ko na lang. Baala na MTRCB sa inyo. Ay, grabe na talaga mga nangyayari ngayon. No, kasi kung dito wala naman, sa tutuusin lang talaga, kung hindi malawak ang imahinasyon mo, at kung talagang number one fan ka ng It's Showtime at hindi mo iniisip yung kapanganan ng mga kabataan, na hindi mo maiisipan to ng kalaswaan. Pero kung wala ka namang pakialam sa karapatan at kinabukasan ng mga kabataan, no, ay hindi mo talaga ito maunawaan. Kung wala kang pakialam sa karapatan ng mga kabataan na makakarinig nito ng mga sinasabi nila, 'di ba? So, ang iibahin natin ng MTRCB. So, MTRCB, pinapangalagaan nila ang kapakanan ng mga kabataan. So, kaya nila yung ginagawa, yung mga bawal yung mga pagmumura, yung mga kabastusan na mga sinasabi sa mga noontime show. No. So, sa talaga, ako po ay nag-research.
Ako po ay nag-research na kung sino ba talaga yung simulat sa pool, simula nung naitatag ang It's Showtime, pang generic na Itbulaga, mapawawawin pa, at ngayon yung EAT, kung sino ba talaga yung pinakamaraming mga pangit na mga binibigkas, no? So, number 1 po ang It's Showtime, pumapangalawa po ang Wawawin, at pumapangatlo po ang Itbulaga noong panahon pa nila Tito Vic and Joey. So may mga siguro 3 or 2 lang na parang hindi kaaya-ayan na sinabi noon pa yun ng TVJ na hindi rin naman sinadya. At yun, sa panahon naman din ng It's Showtime, may sila talaga yung mas nauna pa pala yung mga dati pa. No, kasi hindi natin napapansin yun kasi nung mga panahon na yun ay hindi pa naman tayo nagbablog. Baka charity vlogger pa tayo nun, no? Tumutulong pa tayo nun. So ngayon, tumutulong tayo, off-cam na nga lang. So yun, baka hindi natin napansin kasi syempre, hindi man natin, ngayon lang naman tayo medyo naging mausisi sa mga noontime show at mapagmatsyag sa mga noontime show kasi nga dahil nga sa mga nangyayaring issue ngayon. So mas brutal pa pala yung mga noong mga unang mga taon pa, no? At may mga mura pa nga po doon, no? Sandamakmak yung mura. At ewan ko kung bakit baka talaga nakasanayan na ng It's Showtime niya kasi nga noon pa lang nagmumura na sila at kung ano ng mga kabastusan yung mga lumalabas sa bunganga nila na kahit bata pa yung kaharap or yung mga manonood sa mga nanonood sa kanila. So kayo, ano may bibigay niyo na komento dito sa video ito, no? Ano may bibigay niyo komento, i-comment nyo lang dyan. Tapos mapunta na po tayo sa kay Carmina Villaruel na kung saan ay tinatamaan na daw ng isang matinding karma. Ang sumpa ng trademark. So nung nakaraan, ikukwento ko lang sa inyo, baka kasi isipin nyo, bakit ano ba ginawa ni Carmina Villaruel? Ganito po kasi yun. Hindi ko na rin ipapanood sa inyo yung video, no? Bali ganito po. Sa segment ng nila Carmina, tas yung dalawang kambal niya, si Cassie at si Mabi. So doon ay naging guest po nila si Renz Verano. Na kung saan medyo para sa kanila medyo wala naman daw meaning yun, yung katanungan nung segment na yun, no? Wala daw meaning. Para sa kanila, wala naman daw silang pinapatamaan doon, no? Pero para sa amin, meron talaga. At hindi rin, ang pwedeng sisihin lang doon ay yung writer, no? Kasi si Carmina ay bigla nung hawak-hawak niya na yung babasahin niya, nagsalita agad siya na hindi niya daw alam yung mga nakasulat doon. So, ang tanong doon ni Carmina Villaruel ay kung may na-encounter po ba daw si Renz Verano sa Itbulaga noon at noon syempre ibig sabihin Tito Vic and Joey pa yung mga host noon. May na-encounter ba daw si Renz Verano dahil naging PA yata siya, PA senior o tigaturo ng kung paano kumanta doon sa panahon nung nandun pa sila Tito Vic and Joey. Natanong doon ni Carmina na kung may attitude ba yung mga dating host or mahirap daw pakisamahan. So yun, kaagara namin ni-reactionan yun ng mga TBJ, no, ng mga vloggers ng TBJ, kaagad namin reactionan yun. So doon, nagbigay tayo ng komento kung talagang sinadya ba yun at talagang sadyang-sadya po talaga. Alam nyo, yung nakikita ko kasi doon na writer, syempre, sino pa ba ang writer ng GMA na bumabanat sa TBJ? So wala nang iba kundi si Suzette Doctolero. Maaaring siya po yung writer na yun at siya yung nagsulat nung ano na yun, yung patama ng GMA sa Tito Vic and Joey, no. So ano ba talaga yung nangyaring karma na kay Carmina? So ito makikita nyo diyan sa screen, nalilitaw diyan sa nyo na si Carmina at ang kanyang kapatid ay na-scam ng halos 36,000 pesos nang dahil sa bag. So isa na rin hindi biro ang 36,000 Kahit nga 1,000 umikot ka rito sa buong Pilipinas, wala kang makikita sa daanan 36,000 pa kaya, 'di ba? So eto, binalita lang to kanina at na-reactionan lang natin. Nasabi ko, ano ba naman 'yan? Dapat sa GMA na lang. Dapat si ano na lang yung writer na lang na nagsulat, no, nung sinabi ni Carmina dun sa show na, dapat yun na lang yung na-scam ng 36,000.
Para isip-isip niya na, ay, tinamaan na ata ako ng sumpa ng trademark. Hindi na sana yung kapatid ni Carmina. Pero ito, para sa akin, wala naman talagang kasalanan doon si Carmina kasi sulat ng writer yan. Binasa niya lang. Yung nga lang, ang pangit lang doon, yung sinundan pa niya ulit. Tapos parang yung acting nung mga anak niya na gusto niya daw malaman. Gusto daw nila malaman kung sino daw yung host na may mga attitude. Kaya alam naman natin kung sino yung pinapatamaan nila, kundi ang Tito Vic and Joey. So yun, anong masasabi nyo dito sa mga video at mga binalita ko sa inyo ngayong araw? I-comment nyo lang dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. At kung napapansin nyo, bakit parang malamya tayo, no? So may mga ano lang, may mga medyo masama lang yung aking pakiramdam sa kadahilanan. Maulan po dito ngayon sa Maynila. Sobrang maulan po dito ngayon sa Maynila. Kaya talagang sinisipon, inuubo-ubo tayo. Kaya medyo matamlay-tamlay tayo. Pero yan nyo at least kahit papano, sabi ko kasi baka nag-aantay ng mapapanood yung ating mga supporters, yung mga legit Dabber Cats, no? Kaya kahit papano, kapag gumaanggaang yung paramdam natin, nagbablog tayo. So yun, maraming salamat mga ka-Dabber Cats, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakisama na rin po yung mga kasamaan ko na nandyan sa description ng kanilang mga link. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.